Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga babayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po ay may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po no. Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po no. At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Pero ngayon, sa nakikita ko, kahit ugod-ugod na, itong si former President Duterte, abay nag-aatubili na siya. At ito yung pinaka nakakalula sa kanyang ginawa. Nagmamakaawa. You don't need to buy. Tingnan nyo yung sabi ni former President Duterte. Ang sabi niya, in my years as mayor, vice mayor, congressman, and then president, I have never forgotten your interest. As a president, the grandest that I have given you could be the Davao. Yan, Davao City, Coastal Road Bypass Road. Don't abandon the Dutertes because the Dutertes had never forsaken you. So sinabi daw ni Tatang Digong, ayan, nagpagawa tayo naman ganito. Siyempre, ang sinasabi ni Tatang Digong, no, sana wag niyong hahayaan na may ibang uupo na mangungurap kasi hindi naman sila kurap. Mali. Biruin mo, nagpagawa sila ng ganito. Tingnan nyo, talagang ginastos talaga yung pera ng taong bayan ng Pilipinas. Pinapagawa nila, yan. Ito yung pinakamaganda sa Pilipinas. Ito, budget ng Pilipinas, ibigay sa Pilipinas, gawing proyekto, talagang tapusin. Ngayon, gusto pa rin sila ng taong bayan, kaya gusto silang patakbuhin. Dahil nga, baka pag mayroong pumalit sa kanila, doon sa Davao o saan man, tingnan nyo nga, dito nga sa Pilipinas pinalitan nga sila ni BBM, di ba? Pinalitan. Ano nangyari? Pati, ay hindi. Talaga tong, tinan niyo yung itsura, Ay, nako. Sandali. Sabi mo pa, Ate Leticia, sabi ni si Mami, sarap batuhin tong mukha nito, Sabi ni Mami Leticia. Ayan. Nako po. Hala, may script pa si babaeng pokpokin, question mark. Amazing. Ayan, dami na naghagalit sa ito. Tinan nyo na may tsura. Naku po, magnanakaw ng manok talaga yan. Asa na ba nagsabi na nagnakaw ng manok to? Kamukhang namukaan ka Magnanakaw ka ng native na manok na pinunuto ng asawa mo. Makaawa si former President Duterte. Nandyan yung halong panunumbat, tingnan nyo ang tagal na naming nag-rule sa Davao, pero never namin kayong kinalimutan, diba? Sabi niya pa nga dito, we never forsaken you. Ang dami kong nagawa as a president, as a mayor, as a congressman, including na yung... Eto ate, ako na magsalita. Bakit? Andiyan ba si Joker? Hindi ba totoo na maraming nagawa itong si former Tatang Digong? Ang tanong ko sa iyo, bakit? Wala ba talaga siya nagawa? Kayo, nasan yung mga nagawa nyo, yung mga sinusuportahan nyo? Sa tagal-tagal nga ng panahon na tiga Nueva Ecija ko, tiga Abra, tiga Bigan, no? Sa tagal-tagal ng panahon, bata pang anak ko, napupunta ako dyan. Napakalit ng karsada. Nung si Tatang Digong na, napakaganda na ng karsada. Ilang presidente ang dumaan. Sino nagpagawa ng mga nakikita mo ngayon? Si Tatang Digong nagsimula niyan. Okay? Siya ang talagang pumirma niyan para gawin talaga yan. Yung mga napakaganda mga proyekto. Okay? Ngayon, yung iba hindi natapos, talagang nakaano na yan Kontrata na yan, galing pa kay Tatang Digong. So ngayon, ang sinasabi kasi itong babaeng mabaho na to, no? Bakit nagmamakaawa na raw si Tatang Digong? Baka matatalo na sa Davao yung kanyang anak na si Baste. At ay
na sinasabi na nila yung kami hindi namin kayo iniwan, lahat ng mga proyekto, mga magaganda nagawa na namin. Talagang napakaganda sa Davao. Okay, may nakikita ako sa Facebook, naka-drone shot po. Ang ganda ho sa Davao. Okay? May sinasabi pa to, mamaya may sasabihin pa nito. Mukhang kabado daw sila dun sa manok nila. Oh! Grabe tong babae na to. No? Sabihan ba naman Tatang Digong na pinakamayabang pa sa mas pinakamayabang? Halak ka. Bastos talaga to. Bastos. Postal, ang dami niya nang ginawa, hindi daw sila kurakot. Meron pa yan, meron nga akong video mga minamahal na ipinlay sa nakaraang vlog ko. Ito hindi ko to nakita na sinabi niya eh. Pero dahil nga sa balita, ito nga yung title ng balita oh. Ang pamagat dito, Ex-President Duterte asked Davao folk, don't abandon my family. So, i-search nyo na lang yung ano na yan, yung balita ng Inquirer, makikita nyo na itong si former President Duterte ay nagmamakaawa. By the way, ang sabi ni Digong, ang dami kong nagawa sa inyo. Never namin kayong... Palagay nyo mga kababayan, nagmamakaawa ba talaga si Tatang Digong o fake news talaga tong mga hindot na to? Kailan ba naman nagmakaawa si Tatang Digong? Oy, babaeng mabantot, no? Hindi marunong magmakaawa si Tatang Digong. Okay? Kung mananalo siya, mananalo siya. Pag hindi siya pagka matatalo siya, matatalo siya. Hindi never yan magmamakaawa. Kaloko na tong babae na to. Sabihan ba naman si Tatang Digong na mas mayabang pa sa pinakamayabang? Tatang Digong, ano bang gagawin dito? Sinabihan ka ng pinakamayabang pa sa pinakamayabang. As in pinaka. 'Di ba? May master ng mayabang. Ikaw daw yung pinaka-master. Kita mo yung naglalabasan sa bunganga nitong mabantot na babae nito na magnanakaw ng native na manok na ginawang pulutan ng kanyang asawa. Ay! Pati tumunog. May kalalagyan ka din, demonyita ka. O yan, galit na galit sa'yo si Mami Leticia. Nasa Canada pa yan. Sinabihan mo ba naman ng mas mayabang pa sa pinakamayabang si Tatang Diggs? O sabihin mo, nagmamakaawa. Sino ba yung magsasabi na nagmamakaawa? Hindi marunong magmakaawa si Tatang Digong. Pinapalaki nyo lang yung issue. Totoo, marami siya nagawa kung ano yung mga nagawa niya. Ngayon, kung sakaling mapalitan siya, naawa siya sa Davao. Kasi pagka napalitan siya diyan sa Davao at hindi rin na ano yung mga dapat gawin sa Davao o sa Pilipinas na hindi tama nagawa yung hindi nagamit yung pondo, o di nabudol na naman tayo. Yun ang ayaw niya. Okay? Babaeng mabantot na magnanakaw ng native na manok na ginawang pulutan ng asawa, ha? Ang gigigil na naman ako sa iyo eh. Kasi nga natatakot siya na pag may pumalit sa kanila, no? Kawawa na naman ng taong bayan, nabubudol na naman tayo. Okay? Bahala ka, yung mga manok niyo diyan, di ilaban niyo. Malapit ng eleksyon. Malapit ng eleksyon. Yung mga survey nyo, bakit ganyan? May sarili kayong survey? Oh my goodness. Yung survey nyo, gawa-gawa nyo eh. Yung nagsusurvey ng mga ganyan, mga kasabwat nyo rin eh. Ha? Kasabwat nyo rin, kaya lahat kayo panalo. Pero tanungin mo ang sambayan ng Pilipinas, sambayan Pilipino, laglag naman kayo. Ay, saan galing yung survey na yan? Ay, ne. Diyos ko, taga Davao City ako, Duterte forever talaga kami. Dahil ang mga Duterte, hindi corrupt at saka peace and order. Sabi ni Joel Tinay Tina. Ang pinakamagandang kasi sa Davao, kahit matulog ka sa bangketa, walang aano sa'yo, walang kakalso sa'yo doon. Ha? Ito yata, ito mga gusto nito eh, maraming mga bangag eh. Maraming mga hold up, maraming mga krimen. Ikaw ba naman pinagtatanggol mo pa yung mga drug addict, yung mga namatay sa drug on war, oh. Samantalang yung mga naabuso nitong mga sa drug on war ay hindi nila pinag-uusapan. Ano na yung mga mga naabuso nila? 'Di ba? Paano 'yon? Paano yung mga pamilya na 'yon? Pinagtatanggol niyo itong mga nadali na dati pa.
Paano naman yung mga na biktima? Na biktima nila, wala kang pakialam? Ha? Mga baliw tong mga to. Di ba? Hindi mo maloloko tong mga taga Davao. Ate, no? Hindi na marunong magmakaawa si Tatang Digong. Napaka-fake news ng mga dumadaan sa bunganga nitong babae na to. Bayaran mo nga yung native na manok na ninakaw mo sa Caloocan. Lang yan na to. Manok lang na nakawin mo pa. Kurap ka pala sa manok eh. Bastos no? High school pa lang ako Duterte na may hawak sa Davao at sikat sa Davao, probinsya Duterte family. O, di ba? Ito kami may ebidensya, taga Davao. EDTV. Ikaw wala ka nga sa Davao, kung makapanira ka sa Davao eh. Ha? Oh. Sheesh. Grabe no. Sige, tuloy pa natin to. Kung iniwan. Kaya sana wag nyo din abandonahin yung pamilya namin. Nakikita nyo mga minamahal, parang nagbago ng ihip ng hangin. Itong si former President Duterte, para na siyang yung normal na nangangampanya na gustong manalo. Yung hindi na siya gumagamit ng hambog, ng yabang, parang himala. Parang patas siyang nakikipaglaban ngayon. Napapansin ninyo na parang binabaan niya yung kanyang kayabangan. Pero sa tingin ko mga minamahal, ngayon lang to Ngayon lang to na nagmamakaawa si Digong. And after niyan manalo, pustahan tayo 100%. Ang gagawin ni Digong dyan, mga minamahal, mababalik na naman yung kanyang ugaling mahambog. Nako, gets na natin yan si former President Duterte. Pero ito yung hindi mag-aabandona sa'yo, yung ICC. Oo. Hindi ka-abandonahin ng ICC. Maybe yung taga Davao. Ayan, tinan nyo naman ano na itong babae na to, no? Pati ICC, binanggit na naman. So, ibig sabihin nito, yung ICC ay naghihintay pa rin kita Tatang Digong. Yun ang ibig niya sabihin. Yung ICC hindi ka abanduhin. Okay? Kukulit ng mga tao na to, no? ICC, magbabagong taon na. Nasaan yung ICC nyo? Nasaan na yung pag-impeach nyo kay Vice President? Nasaan na impeach? Hindi nyo pa impeach. Unahan mo na kaya, ikaw na magpapa-impeach kay Vice President. Gigil na gigil ka eh. Yung mga nasa Quadcom nga, nasa yung mga nandiyan sa may Quadcom, members, hindi nga kayang ipirmahan yung impeach eh. Ikaw pa kaya, tapos meron ka na naman binanggit na ICC. Diyos ko. Hindi na nga kayo makaubro, maabot na 2025 na, wala pa rin kayong nagawa sa mga kaso nyo. Naglustay lang kayo ng pera dyan kakahiring nyo, ha? Wala, lustay talaga ng kaban ng bayan, my goodness. Ano na nangyari? Wala na. Panibago na naman yan. Matagal pang eleksyon. Di mag-hearing na naman sila sa January. Yan ba gusto nyo manalo, mga babayan? Pag yan ang mga nanalo dito sa Pilipinas, wala nang gagawin niya kundi mag-hearing na lang. Hearing dito, hearing doon, hearing na lang ng hearing. Ay, wala na. Aabandonahin. Yung National Criminal Court, hindi ka abandonahin. Kaya mag-antay ka lang. And may chance, 'di ba? May chance talagang hindi ka abandonahin. Ang galing nitong si Amazing, Parang iisa lang yung script niya kay Trillanes. Parang, siguro, kasi corporation yan kumpanya sila kumpanya. Yung mga pinapadala sa mga vlogger, ito ang topic nyo, itong topic nyo, ganun. Yan, tama, Amazing, Scripted talaga yun sila. Parang iisa lang yung, parang call center, Kung ano yung binigay sa'yo na assignment, yun yung itatopic mo. Pwede. Galing mo talaga, Amazing, ha? Kaya sa'yo ko, paring Amazing, Galing, no? Iisa lang yung kanilang mga topic. Good. Galing. Kaya yung position mo na yan, ibigay mo na sa Nograles. At beside mga minamahal, imagine, ha? Sabi ko sa inyo, sabi biglang bandang huli, ibigay mo na sa mga Nograles. Sabi ko sa inyo yan yung mga trabaho nila, mga babayan, ha? Yan ang trabaho nila. Ang pinamumukha nitong babaeng mabantot na to, mga babayan, si Tatang Digong laglag na sa Davao. Kaya ibigay mo na yan sa Nograles. Pungal. Asang borito yung taga Davao. Gusto niyo bang pumalit si Nograles dyan sa Davao? Nakikiusap po itong babaeng mabantot na magnanakaw ng manok
sa Caloocan na ginawang pulutan ng kanyang asawa, Tatang Digong, ibigay mo na raw sa Nograles, iya ang pamamahala sa Davao. Oo, nakakasawa na raw kayo. Sobra kang mayabang, sobra kang hambog ayon dito sa babaeng mabantot na to. Tapos biglang cambio mga kababayan no? Biglang cambio, ibigay mo na yung Davao sa Nograles. Ay, ang lupit. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag, mabantot kang babae ka. Sus! Bakit nagiging threat sa kanila ang mga Nograles? Di ba dati tinatawanan lang nila yan? Sabi biglang, parang nagiging threat ba yung Nograles? Hindi nga yan nakakaliti Si Tatang Digong, ano yan? Isa yung balita, napakalakas ang Nograles sa Davao. Naku po, Diyos ko. Tingnan yung kapek nyo siyang babaeng mabantot na to, no? Yan, kandidato mo, yung magnanakaw na, Jayman Tilla. Palitan nyo daw mga taga Davao si Tatang Digong. Payag ba kayo na palitan si Tatang Digong ng Nograles? Nakikiusap tong babaeng mabantot, Boy, napanood mo ba yung vlogger na nag-fake news gamit pa apelido ni Tatay Digong? Hindi ko pa nakita Black Spider. Hindi ko nakita. Marami talaga. Halos lahat na lang ng mga vlogger dito sa Pilipinas, mga babayan, pinagkakakitaan nila na i-vlog si Tatang Digong. Puro Digong, puro Digong. Di ba? Nagkakaroon sila ng views. Sa amin, mga DDS, normal kami na kami mag-vlog. Kayo, mga tanso kayo, mga tanso kayo mga vlogger, wala na kayong ginawa kung hindi Tatang Digong din, Duterte, ang inyong binablog. Mas maganda, mga tanso, i-vlog nyo rin si BBM. Si BBM, ipakita nyo sa amin kung ano nagawa niya sa Pilipinas. Hindi puro Duterte. Kasi mga kababayan, itong mga tanso na to, wala kasi silang views pag si BBM ang binablog nila. Pagka si Tatang Digong, Sara, ang binablog nila, mataas ang views. Huwag nyo kami maggawing tanga, mga bobo kayo. Sus! Mga mababantot tong mga tanso na to. Sumasaw-saw lang kayo sa views ng ng mga DDS Kaya ginagawa nyo ng kapake nyo kung hindi ba naman bayaran tong mga to, no? Sabihan kami pa daw ang bayaran. May trolls daw kami. Kayo may mga ebidensya na kayo ang bayaran. Ibabalik nyo sa amin. Diyos ko. Punta-punta. Yan yung kasama sa Hong Kong. Naglustay ng pera ng taong bayan yung babae na yan. Napunta sila ng Hong Kong. Ilang araw sila sa Hong Kong. Gamit ng pera ng taong bayan. Kaya gano'n na lang kapake nyo siya itong bobong babae na to. Magnanakaw ng native na manok. Kayo BBM, sila DDS, parehas lang kayo, pikon lang kayo. Raymond Jr. Hindi kami mapipikon. Yung sinasabi mong pikon, yung nire-reaction na namin to, Raymundo, itong sinasabi nitong babaeng mabantot na to. Okay? Kasabihan ba naman na nagmamakaawa doon sa Tatang Digong? Meron bang ganyan si Tatang Digong? At biglang pasok na ibigay na ang pamumuno kay manok nila. Nako. Oo, magnanakaw ng manok ng kapitbahay namin. Hinabol pa nga siya ng itak Alak ka, Torres Reggie. Ito yung nagbalita sa atin ng ng nagnakaw ng manok. Kaya pag lagi kong babalatan tong babae na to, ikaw ang nagnakaw doon ng manok ng kapitbahay nyo, hinabol ka pa nga doon ng itak. Ano kaya itsura nitong babae nung dati, nung hindi pa vlogger, nung hindi pa nagkakapera, no? Grabe. Ate, anak ko, nakakilala ka. Torres Regit, kayang-kaya mo bang mapatunayan to na siya talaga yung nagnakaw ng manok ng kapitbahay nyo? Baka naninira ka lang sa kanya. Ako yung nagbabasa lang dito at sinasabi ko yung binalita mo sa akin dito na magnanakaw ng manok. Kaya babansagan ko yan na magnanakaw ng manok. Tingin mo solid supporter kaya yung ibang vlogger na ginagamit lang yung Duterte para kumita? Huwag ko kayo masyadong maniwala, Black Spider, sa lahat ng mga DDS vlogger, no? Kasi nga pinagkakitaan na nila sa kanilang vlog si Tatang Digong. Okay?
Pinagkakakitaan nila, yung iba dyan, hindi na totoo, sinasabi pa nila. Gagawa nila ng kwento para maraming manunood kasi pinagkakakitaan nila eh. Di ba? Wala na kayo makita sa social media, dyan sa may YouTube. Kundi puro may Duterte, puro may ganito, puro may ganyan, di ba? Pati nga hindi nga vlogger, nag-vlog na eh. Ay, ang ganda pala ng views sa sa politics. Oh. Yung iba diyan, ginagamit na lang 'yan kahit hindi nila mula sa puso ang kanilang pagtatanggol kay Tatang Digong. Okay? Ginagamit na lang nila yung mga ganyan. Yun ang yun ang masaklap diyan. Pero sa totoo lang, naninira na rin sila. Huwag kayo maniniwala masyado sa mga ibang mga DDS na nag-DDS na lang bigla. Oh, hindi alam yung pinagsasabi. Okay, iba ginagamit yung mga yan ang ngayon hanggang kailan kaya itong issue na to sa politics world? Hanggang kailan kaya itong awayan nito, sumbatan na to dito sa social media? Oo. Sana itong darating na na eleksyon mga kababayan, ito na yung katapusan ng mga vlogger na puro Duterte ang binablog. Okay? Ngayon sana itong darating na eleksyon at kung sino manalo at pag nanalo ang Duterte team, okay? Tapos ang pag-uusapan na natin dito, mga isang buwan lang siguro about sa banat sa mga nanira kay Tatang Digong, tirahin natin isang buwan. Tapos pagkatapos niyan, yung gagawin nila ng Team Duterte sa Pilipinas, yun dapat ang iba-vlog natin. Hindi puro marites, hindi puro away-away dito, away diyan, para yung mga manunood naman nating mga kababayan, makita naman yung mga nagagawa ng mananalo. Kunyari, ito, yung project. O, yan ang iba-vlog natin. Ito po yung project na pinangako ni Cheche Bureche. Dapat gano'n naman. Hindi yung magandang breaking news. Gito na naman ginawa. Ay, di ba? Anak ng huwarang naman, oh. Hindi marunong hindi marunong makaawa yan si PRD sa taong sakim sa kapangyarihan. Torres Reggie. Oh. Yagit man yan dati si Mia Alicia noon. Ngayon, binayaran siya ng Romualdez at Lisa Marcos. Ganyan na siya. Tabingi pa rin magsalita. Naku, matubad ng mga tanso talaga nito. Puro mga tabingi lahat. Yagit ka lang daw dati. Tinan mo itsura pa lang. Tinan mo naman itsura. Oh. Nakapos yung mukha. Oh. Grabe magsalita, no? Jay, yay Manlia, Jay Manlia, mukhang late ka sa balita. Panoorin mo doon sa ballpoint na vlogger, may warrant of arrest na raw yang si Mima Alicia. Si ballpoint man ba yan? DDS ba yan? Naririnig ko yung pangalan niyan eh. Ay nako ate, meron ka na ba daw warrant of arrest? Yan ang mga sinasabi ko. Kung magre-reaction tayo dito sa social media para lang na marami kang maging views, balahurain mo yung mga tao. Balahurain mo yung binabanat mo. Wag ganoon. Kasi babalikan ka niyan. Pag ikaw binalikan, pati yung ninakawan mo ng manok, balikan ka. Tatang Digong, sinabihan mo ng mas mayabang pa sa pinakamayabang. Ay, ang Tatang Digs, ikaw daw pinakamayabang sa pinakamayabang. Lupit, no? Tapos biglang kambyo. Ibigay mo na daw kay manok nila yung Dabaw. At nakakasawa ka na, anak ng Beka. Kasi ninyo, noon ng mga Nograles. Pero look, Nograles. tingnan niyo yung ginagawa nila ngayon. Parang lumuluhod sila sa mga Nograles partida. Yung mga Nograles, mga minamahal, wala pang ginagawang other movement yan. Wala pang ginagawang nagbabahay-bahay. Ito, meron DDS anti-Shabuyas vlog. DDS pala to. Panoorin natin yung kanyang mga vlog, itong DDS anti-Shabuyas vlog. Si Kong Marcoleta nagsampa dyan. Nagsampa na pala? Late na ako. Binanatan kasi ang INC kaya yan, napala niya. Tapos biglang cambio na dito na kay Tatang Digong na ang kanyang binalag.
Sana kung totoo 'yung sinasabi mo, DDS antay, no? Na sinampahan itong si babaeng mabantot ng kaso, hindi ko alam kung anong isasampa sa kanya. May nag-send diyan ng address nito Meron diyan nag-comment kapitbahay nitong si babaeng mabantot. Nandiyan may comment yung sa isang vlog ko, nag-comment. Yung kinoment yung address nito sinabi. Siguro may kaaway dun sa kanila yan. Biruin mo pati kapitbahay mo, tinuturo address mo. Wala sigurong ginagawang maburito sa kapitbahay, ang babae na yan. Na? Natatawa ako sa corrupt ng manok. Ayun si di ba? Kayo balita yan. Kung mapanood mo to, babaeng mabantot hindi ako nag-aakusa sa iyo Itong kapitbahay mo daw na nabalitaan nagnakaw ka ng manok na native na ginawa niyong pulutan sa kaulam nyo. Wala pa ako vlog idol dahil TY ko konti lang subscriber pa Okay lang yan, vlog ka lang kahit wala pang kita, wala pang nanonood, vlog ka lang. Pares lang naman din gamin dati. Tiyaga lang. Tapos i-mention mo na lang yung kami para pag-upload mo makikita yung vlog mo. Diretso lang. Banatan mo tong si babaeng mabantot, banatan mo yan. May gusto dito talaga, araw-arawin ko tong babae na to Tingnan nyo naman kasalbayihan nito. Biglang cambio, ibigay na raw kay Nograles yung Davao, sabi niya. Tapos hambog, napakayabang, sa mas pinakamayabang pa itong si Tatang Digong, sabi ng babae na yan. Diyos ko. Tuloy-tuloy. Ayan, 'di ba? Wala pa talaga. As in, hindi pa kumikilos ngayon yung mga Nograles. Pero itong sila Digong, talaga nga namang mapapansin ninyo na samot-sari, iba-iba. Sila na mismo yung nagmumudmud ng ayuda. Kung mapapansin ninyo, 'di ba? Si Digong, si Sara, na dapat in the first place itong si former President Duterte nagpapahinga na kasi gawa nga po ng matanda na. Pero tingnan nyo ngayon, 'di ba? Nagmamakaawa, nakikiusap, nagpapakumbaba, binababa yung self-esteem, yung ego, 'di ba? Binababa niya yung ego niya para po kaawaan sila, para po iboto. Himala. Kaya nga sabi ko, himala, iba po yung naging kilos ngayon ni Digong. Diba, compare nung mga nakaraan. Tinan yung sinabi nito. Para daw kawaan sila, para sila iboto. Anak ng weting naman talaga. Saan ka kumukuha ng hugot ng ganyan, ate, Para daw kawaan daw sila Tatang Digong. Saan kaya kumukuha ng... Ay, nako. Palagay nyo, mga babayan, saan kumukuha ng sinasabi tong babae na to, no? Na nagmamakaawa, Tatang Digong para iboto sila. Hala ka! Bastos. Nakakatawa na lang talaga tong babae talaga to. Nakakatawa ka, te. Huwag ganyan ka magsalita. Itulak ko yung kamay mo na pumasok yung mic mo sa bunganga mo Ay. Minsan dumaan ako sa vlog ng vlogger na yan. Buldragulan ako dyan. Hindi na nagla-live maraming bumabanat kasi sa kanya sa live Kaya puro upload lang siya. Kasi pagka nag-live to, papasukan ko talaga to Pero nag-comment na ako doon. Sabi ko, ako bumabanat sa'yo. Di kita titigilan. Bruhilda ka. No? Saan ka dyan? Sabihin mo, si Tatang Digong na nagmamakawa para iboto. Anak ng tipaklaw. Mga kababayan, tuloy. Kasi naman nakaraan, alam nyo naman, di ba, pag may kalaban, tinatawanan lang nila, wala yan, hindi yan aabante sa akin. Ganon sila. Kumbaga, parang alam na nila na maluluto na agad yung laban kasi may makina kaya sila Pero ngayon, iba mga minamahal. Yung kinikilos nila parang nagmamakaawa na something na dapat silang iboto. Kahit ang tagal na nila sa politika, gusto pa din nila sila. Ano ba yung meron? Ba't hindi nyo maiwan-iwan yung Davao? At ang nakakapagdaka dito mga minamahal, lagi na lang yung platform nila, peace and order. Wala bang iba? Kung na lang ba peace and order? Kasi imagine mga minamahal, bakit ka magpi-peace and order
na yung Davao safe place naman. Although include na lang natin na syempre dapat hindi mawala yon kasi baka bumalik yung mga drug lord. Pero ang problema kasi dito, bakit yan na lang lagi yung platform nyo? Wala na kaming ibang naririnig. Lagi na lang peace and order. Bakit? Madami bang adik sa Davao? Hindi, nagtataka lang ako Pwede naman kayong gumawa ng ibang plataforma. Doon lang ako nagtataka na paulit-ulit na peace and order. Pwedeng iba naman, pero hindi nyo pa din tatanggalin yung peace and order. Pwede namang iba yung sabihin ninyo, pero wag nyo nang paulit-ulit yung peace and order kasi ginagawa naman ninyo. Doon lang ako nagtataka, safe place daw ang Davao pero laging may peace and order. Like, wala na bang ibang plataforma? Yun lang. 'Di ba? Alam mo, for O, tingnan nyo mga babayan ha. Sama kumukuha ng kabubuhan tong babae na to. Puro na lang daw peace and order ang alam ni Tatang Digong. Ano yung ganda ng Davao, te? Hindi mo ba nakikita? Ha? Kami, na naniniraan sa Pilipinas, gusto namin ng peace and order. Kasi gusto namin, lahat ng pupuntahan namin, safe ang pamilya namin. Eh, ikaw, sa bagay, safe ka. Nandiyan ka lang sa bahay mo eh. Kasi malamang, kaya hindi ka lumalabas ng bahay mo, maraming nang hunting sa'yo na may utang ka. Kaya pati address mo, may nagsasabi sa'yo dito, malamang kaaway mo yan. Pati yung pagnanakaw ng manok, lumalabas na. Basahin mo yung part 1 ng banat ko sa'yo. Ano ko, kasasama ng mga sinasabi. Kayo nang magbasa. Ito yung part 2, ito yung part 1. Nakaw, kadaming galit sa'yo, te. Alak ka. Ang Davao, ang gusto talaga nila is yung peace and order. May kapayapaan sa bawat paglalakbay nila diyan sa Davao. Okay? Ano sasabihin mo? Ano, yan lang ang mga plataforma nyo? Plataforma? Baliw pala to. Hindi mo ba nakita yung ganda ng Davao? At hindi mo ba nakita yung ginawa ni Tatang Digong sa Pilipinas? At ikaw ay nakinabang rin. Bobo na to. Nakinabang ka. Kasama ng pamilya mo, nakinabang. At isa ka rin na tumatayo at pumapalakpak sa ginawa ni Tatang Digong dati. Okay? Ngayon, hindi kami papayag na sabihin mo na ibigay na kay manok mo yung Davao. My goodness. Galing ako ng Davao itong taon na to. Nanggaling ako diyan. Taon ba ito o nakaraang taon? Kasi may nagpunta kami diyan, napakaganda ng daan ng Davao, napakaluwag, napakababait ng mga tao, magalang, peaceful talaga. Oo. Pero syempre, meron pa rin iilan pa rin diyan na mga siraulo. Okay, hindi natin maiiwasan 'yan. At 'yan ay hindi makamaniobra dahil nga si Tatang Digong pa rin ang namumuno diyan, mga anak niya, pamilya niya. Okay? At hindi namin gusto yung manok mo. Kasi sinasabi mo na yan ang malakas. Ako naman. Ba't nga makaawa ka na ibigay na lang dyan sa manok mo, yung Davao? Ay, grabe. Eh, ang mga naniniwala lang sa'yo, mga nanonood sa'yo, hindi naman mga tiga Davao. Baliw ka ba? Buti sana yung mga nanonood sa'yo, lahat ng tiga Davao at maniniwala sa pinagsasabi mo. Diyos ko. Duterte, kung ilalarawan ka ng mga nababasa kong article ano siya, kumbaga isang bituin na kupas na yung ningning sa politika. Kaya siguro, ang ginagawa nila ngayon mga minamahal, na nagmamanipulate na lang sila, nagmamakaawa na lang. Yun na lang yung yung to gain sympathy. Kasi imagine kung si Baste yung tumakbo, sinunod nila yung utos si Panelo Malabo naman si Baste na manalo dito kay Nogales. Sobrang labo. Oo. Kaya pinatakbo si Duterte. Ngayon, na tumakbo, itong si former President Duterte, gustong manalo ni Digong. Tapos ang gagawin niya, syempre nababalitaan natin na may sakit na. Diba, nababalitaan natin na kung ano na yung dinadamdam ni former President Duterte. Diba, mag-resign yan. Tapos, ang ending, si Baste pa din, yung mayor ng Davao. Alam nyo, hindi ako, nagtataka lang ako at naaawa ako dito sa kay Digong at sa kanyang mga anak. Naawa na. Bakit inahayaan nyo pa na tumakbo yung Naawa na daw siya kay Tatang Digong Naawa ka na kay Tatang Digs? Bakit? Nagugutom na ba si Tatang Digong at naaawa ka na ating magnanakaw ng manok? Baka i-report ang YT niyan ng mga taga Davao if taga Davao ang viewers niyan.
Oh, hindi naman mga taga Davao yung viewers niyan, DDS Antay, Shabuyash Vlog, ha? NPA siguro na yan, ayaw sa peace and order. Mima, wag kang pagala-gala, baka malagyan ka ng, ano? Malagay ka sa sako. Nakaw! Ikaw, wag kang pupunta-punta ng Davao, te. Kilalang-kilala pa naman yung nguso mo, oh. Ha? Kung ginaganyan si Tatang Digong, sabi mo, pinakamayabang sa pinakamaya. Alam mo ba yung sinabi mo na yan? At kung makita ka ng Tatang Digong, sasampaling ka nun. Ba't mo sabihan ng, pwede mo sabihin sana, ikaw mayabang ka, Digong. Talagang mayabang talaga yan. Talagang may paninindigan talaga yan. Sabihan mo pa ng binastos mo na, pinakamayabang na, sa pinakamayabang, siya pa ang pinakamayabang. Nandiyan sa sinabi niya yan, ha? Katibayan natin. At ngayon, nagmamakaawa na raw si Tatang Diggs. Kailan naman nagmakaawa yan? Tapos nakikiusap na siya. Sa mga tiga Davao, wag nyo na daw iboto si Tatang Diggs, ibigay nyo naman doon sa manok nila. Para mababoy kayo dyan. Tuloy-tuloy. Matanda. Ang Tanda tanda na. na ng tao. Di ba, bakit kailangan nyo pang patakbuhin? Hindi nyo ba kayang manalo nang walang branding ng ama ninyo? Hindi, I'm just asking lang Hindi nyo ba kayang manalo nang walang brand ng ama ninyo? Kasi halos lahat, tingnan nyo, si Vic Rodriguez, yung mga alipores ni former President Duterte, mga minamahal, napapansin ninyo, kapit lang talaga sa pangalan ni Digong. Oo, sila Harry Roque, Vic Rodriguez, Ipe, Robin, Bongo Bato, lahat yan kapit sa pangalan ni Digong. So kung wala si Digong, kangkungan sila pupulutin. Based on my based on my tawag dito, nakikita ko. 'Di ba? Lahat sila kapit kay former President Duterte. Lahat sila kumakapit sa pangalan ni Digong, including si Baste. Lahat sila ginagamit nila yung ama nila. Sinusundan nila yung yapak ng kanilang ama na magmumura-mura, bayulente. Hindi na pwedeng ganun eh. Alam nga naman, kanina susunod dyan, yung mga anak yan, pamilya yan. Kailan saan susunod dyan? Kay BBM? Baliw pala to eh. Sino ba yung susundan nila na yapak? Sino ba gusto mong sundan ng yapak nila? Tatay nila yan eh. Buti sana kung anak sa labas. Siyempre, iba ang ano yan, ugali niyan. Siyempre, anak Tatang Diggs yan, yan ang susundan nilang yapak. Kasi yung yapak ng Tatang Digong, no, yan ang nagpaganda sa Pilipinas. At yan ang nagpatahimik sa napakagulong Pilipinas, napakaraming mga bangag. Okay? Nung nandun ako sa may Cebu, nung nagte-trading ako ng pagkasiman, kasi may trading ako diyan. At diyan kami napadala ng training center na training OGT pagkasiman, no? Diyan sa may Cebu, grabe nun nate. Para ka lang nagbebenta ng mani. Mais, balot. Di ba? Lahat sila. Walda sila nung dumating na si Tatang Diggs. Di ba? Paano kung yung anak mo na malaki na binata na, napunta sa isang lugar na ganyan, at ay hindi nakatanggi, bumili. Di wala na. Tabingin na rin yung anak mo. Yan ba gusto nyo? Anak ng tipaklong peace and order. Takot, galit kayo sa peace and order, no? Ito siguro itong mga to eh. Ayaw ng katahimikan nito eh. Pantsawan pa sa Tatang Digong, yan lang ang plataforma mo? Yung peace and order lang, wala nang iba? Tanga ka. Napakaganda sa Davao, pumunta ka doon, baka wala kang pamasahe. Sagutin ko na yung pamasahe mo. At isasako ka ng mga tiga Davao. Hindi mo gumagasto nang hindi galing sa bayad eh. Kaya nakaka-high blood family siya. Di ba? Tingnan nyo naman yung pinagsasabi nito. May script siya eh. Scripted yung sinasabi niya eh. Hindi naman kayo yung ama ninyo. Yung ama ninyo, may utak naman talaga yan sa politika. Kaya nga nanalong presidente yan eh. Kaya nga nagtagal dyan sa Davao eh. May laman yan sa politics. Pero yung gagayahin ng mga anak, yung... Tanga talaga tong babae na to. Siyempre, totoo. Buti tumama ka. Kasi may laman ng utak ng Digong. Kasi kung hindi magaling yan, hindi tatagal yan sa Davao. Ngayon, ito na yung mga sinabi niya, mamilitay siya. Bakit nyo gagayahin yung tatay nyo?
Tatay mo yan eh. Ikaw, susuway mo ba tatay mo? O hindi mo susundan yung yapak ng ama mo? Baliw talaga to. Sira ulo ka. Ampung ka yata eh. Idol boy, bakit nyo naman po kinancel ang order ko na oil? Pa-change oil. Nakaw. Alan. Siguro sir, tawag dito, na-cancel siya. Pasensya na, wait lang. May customer kasi ako dito sa page ko, yung oil. Nandito po kasi kami sa Nueva Ecija, sir. January pa ang balik namin na nag-automatic cancel na yan si Shopee sa order nyo po. Kasi nandito po kami, kasi yung tatay ko po ay living eye sa January to pa. Nasa Tagigman po yung mga stocks. Wala naman pong Shopee rito nakukuha. Pasensya na po, Sir Alan. Pahayahay galing. Na lang po. January na lang po, order na lang po ulit kayo, Sir Alan. Okay? Pasensya na po kasi gusto ni nanay bagong taon pa i-libing yung aming ama. Kaya yun, nandito pa rin ako. Pasensya na po sa mga order nila na hindi po makakarating. Okay? Thank you. Yan ha. Grabe tong si baing mabantot na to. Tuloy natin. Sige. Ang yapak ni Digong, hindi nyo mapapantayan yung ginagawa ng ama ninyo. Magaling sa strategy kasi frustrated, chess master yung ama ninyo. Pero yung kayo, gagawa ng estratehiya, pagtatawanan. Frustrated daw si Tatang Digong. Di ba? Ang galing, ang lupit, no? Ang gusto talaga itong mangyari itong mabantot na babae na to, huwag niyong sundan yung yapak ng ama nyo para matalo kayo. Gusto mo bang, siyempre, alam mo, babaeng mabantot, pag hindi nila sinundan yung yapak ng kanilang ama, ay matatalo talaga sila. Kasi ang gusto talaga ng mga taong bayan dyan sa Davao, mga babae natin dyan, is yung pamamahala ni Tatang Digong. Tapos sasabihin mo, huwag nilang sundan yung yapak ng kanilang ama. Baliw. Baliw kang babae ka. Baliw kang babae na to. Lang kayo. Diba? Si Digong kasi tawag dito, sala sa init, sala sa lamig yung mga statement niya na yan. Kaya tingnan nyo, hindi na pinapaniwalaan ng mga ng mga news reporter, nanggagago lang sa kanyang mga pero mapapansin niyo na natatakot na yan si Digong. Yan yung totoo dyan. Alright. So, ngayon, dami mga nag-comment dito. Palitan na yan, sabi ni Oscar Bumanglag. Palitan na yan, sobrang na, tama na. Sabi ni Mirna Namit, ang lahat ay may katapusan. Sabi ni Kabalikat Nithas 4707, it's time to abandon Duterte. Welcome, ICC. Sabi ni PHG Viring, madami na kasing namulat ng dating Bonak na DDS supporters. Sa totoo lang, ang dami nang namulat ngayon. Kaya nga, malakas talaga yung mga Nograles dyan sa Davao. Wow! Wow! Malakas daw ang Nograles dyan sa Davao. Diyos ko, nasa nang in your dreams, ating bantot. Bantot mo. Nangarap ka pa. Nangarap pa kayo, Nograles. Anong gagawin niya sa Nograles? Yung Davao ayos na. Yung Davao is kompleto na. Maganda na ang Davao. Gusto mo pang bababuyin pa yan? Gusto mo pang mabago pa? Anong gagawin dyan? Nako po. Nograles daw, boto nyo. Ang sabi ng mga tiga Davao, mga nababasa ko, hindi na daw nila kailangan ng ibang mamumuno kasi ayos na ang Davao. Ipagpatuloy na lang kung si Tatang Digong tumanda na at hindi na talaga kaya maglingkod, yung mga anak. Basta ituloy lang yung yapak ng Tatang Digong. Itong babaeng mabantot na to, gusto ba naman huwag niyong sundan ang yapak ng ama niyo, tumayo ko ng sarili niyong paa. Baliw nga, sira ulo. Yan yung mga kung magsalita, tinan niyo naman mga babae, mga high blood talaga kayo. Kasupal-pal natin to araw-araw. Bakit tinignan ko tong mga vlog nitong babaita na to na magnanakaw ng native na manok na ginawang pulutan ng kanyang asawang lasinggero. Yan, Tatang Digong. Sana mapanood mo to. Tignan mo tong babae na to. Nagmamakaawa ka na daw. Naku po, si Tatang Digong pa magmamakaawa. Ang taong bayan na nagmamakaawa sa kanya na tumakbo. Kahit ayaw niya na. Kasi marami nagmamahal kay Tatang Digong. Di ba? Konti lang naman din naniniwala pa sa inyo Pero kung magsalita ka, nakakain kasi ng ulo.
Yan yung aming babantayan sa bunganga mo. Okay? Hindi kami papayag na gaganong-ganunin mo lang si Tatang Digong. Ha? Nandito kami ng mga DDS. Babantayan namin ang kada galaw ng bunganga mong mabantot. Basahin mo mga comment dito sa mga vlog ko at ewan ko na lang kung makakain mo mga masasabihin nila. Ha? Ayoko na lang banggitin yung mga sinasabi dito sa babae na to eh. Kadaming comment po din sa babae na yung part 1. Panoorin nyo. Dami pong galit sa kanya. Ayoko naman pong basahin sa live kasi baka magalit si YouTube. Ewan ko kung makakain itong babae na to. Yung mga pinagsasabi ng mga kababayan natin na galit po sa kanya. Tapos biglang singit nyo, si Nograles, boto nyo. Wag na, ibigay mo na kay Nograles tong Davao. Kabaliwan na to. Kahit tanungin mo ang mga tao sa Davao, gusto ba nila ng mapalitan ng Tatang Digong? Hindi papalitan kasi okay na yung Davao. Ang hindi mag-okay dyan, yung mga gumagawa ng mga masasama. Ilang porsyento lang yun. PRRD pa rin. HS Helen Japan. Kailangan po niya pera at gutom na yan. Elsa Aureliano. Gutom na daw. May pera na po yan. Kaya lahat ng sasabihin niya talaga dyan is gusto niya sabihin kasi may script po yan sila. Baga, binibigay ng boss nila yan. Kung kunyari, ito ang topic mo. Mamaya, ito naman. Kasi nga, para ma-brainwash niya yung mga utak ng kababayan natin. Ngayon, buti na lang at kahit paano, kahit baguhan pa lang si Boy Sardinas, ay nakikiisa, no, at tumutulong tayo sa bansang Pilipinas na pagiging DDS, Tatang Digong. Ayoko ng mga lumalabas sa bungangan itong babae na to. I think dito sa mga na to, sa mga comment pa lang dito, nako ating mabantot, grabe. Ang daming bangs sisi dahil binoto nila si BBM, pati nga buong pamilya ko sa Pinas, BBM yan. Ngayon galit na sila, sabi ko wag nilang iboto, nasa huli talaga ang pagsisisi, sabi ni Mami Aisan. 'Di ba? Lahat tayo nabudol tayo. Kaya ito mga kababayan, itong darating na eleksyon, no, hanggang sa eleksyon po ako magba-vlog. At ay patuloy po tayo gagawa ng mga video na sama-sama tayo pagdating ng eleksyon, iisa lang boboto natin. Straight Tatang Digong team. At asahan nyo, pag nakaupo na sila, matatapos na ang Martesa natin. Matatapos na rin ang mga karir ng mga tanso, vlogger, mawawala na sila ng content. Uubos na yung mga yung kita nyo sa YouTube, mawawala na rin yan. Kasi sikat lang kayo dahil marami nanonood sa inyo dahil Tatang Digong ang topic nyo. Okay? Di ba tanso kayo? Dapat i-vlog nyo rin yung si BBM. Yan i-vlog nyo. I-vlog nyo. Ito po, si BBM. Nagawa po siya ng ganitong napakalaking tulay, napakahaba. Ganon! Wala na kayong ginawa kundi puro Tatang Digong eh. Mahiya naman kayo. Kumikita kayo, puro Tatang Digong. Maging DDS na lang kaya kayo. Para hindi namin kayo tirahin. Kasi pag vlog kayo, puro Tatang Digong. Anak ng huwetings naman talaga, sos. Okay, baka hindi pa po kayo nakalike. 57 pa lang po yung nakalike. Sana pa-like nyo naman at malapit na tayong matapos. At yan na nga, ito na yung ating topic for today. At ay pwede kayong mag-comment dyan. At ay pakilike nyo tong video na to. Pakishare nyo sa mga kumaring nyo na mga galit dyan sa babaentot na yan. No? Babaentot ka. At ay sige, dire-diretso ka lang. Kung totoo man yung sinasabi ng isang DDS dito na ikaw ay may kaso na, ay awanin. Ngayon, biglang kambyo ka sa Iglesia ni Cristo. Okay, mga INC dyan, biglang kumakambyo na po ito. Si babaitang mabantot, Wala nang kambyo-kambyo, wala na. Nasabi mo na gusto mo sabihin, tapos na yan. Balikan mo yung INC. Yung kahapon na vlog natin, pati KOGC, sinabihan mo ng kulto. Ay, hindi ka man lang kumambyo, yari ka. Pastor Kibuloy, kulto daw yung simbahan, sabi nitong babaentang mabantot na to. Karmahin yan din sila. Ang mga animal na yan, mukha. Ayan, mukha pa lang ng babae na yan. Yan, chismosa. Tapos napakabaho ng bungangan yan. Sabi ni Skyran. Yari ka talaga.
Tanggapin mo tong mga salita nila dito. Sabihin mo ba ng Tatang Digong na nagmamakaawa at ay pinakamayabang sa pinakamayabang? Sa taas sabi niya, ito yung pinakamayabang. Siya pa yung pinakamayabang. At nagmamakaawa na iboto. Ka-fake newsan talaga ito. Tapos biglang singit niya yung kanyang manok na ipalit nyo naman tong manok namin. At kayong mga anak ni Digong, huwag nyo nang sundan yung yapak ng tatay nyo. Dapat maglakad din kayo or sarili yung paninindigan. Baliw ka ba? Anak yan eh. Siyempre kung ano ang naumpisahan ng ama, yun ang susundin nila. Baliw ka ba? Hindi namin, naging anak ka pa kung hindi mo susundan yung sariling yapak ng ama mo. Tanga ano? Bahala na kayo magkomento dyan sa vlog natin mga babayan. Yung mga makakapanood pa nito mamaya, bukas, susunod na araw o kailan pa man, ay i-react nyo po, mag-comment po kayo o masasabi nyo sa babaitang ito. No? Wag nang pagtakpan pag lumapit ng DDS. Gawin nyo na dinuguan, pakain sa buhaya. Ricardo Suan Mesa. Alright, so hanggang dito na lang itong ating vlog, itong ating live mga babayan. Bago tayo maghiwa-hiwalay muli, ay paki-like nyo muna ang video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-subscribe mo na. Dahil pagka nakita nyo sa akin, hawak ko ang silver play button ni Boy Sardinas. Imagine niyo po sa inyo rin po yon. Pwede nyo pong hiramin sa akin yon kasi hindi ko naman siya makukuha kung hindi po kayo nag-subscribe kay Boy Sardinas at hindi nyo po ako sinuportahan at hindi kayo nag-like ng mga video natin. So still, DDS Vlogger Boy Sardinas. Susunod, babalatan natin ulit yan. God bless po. I love you. Good morning. Bye-bye. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila-sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.